Napapalibutan ng enerhiya ni Acela, napahinto si Turan. Sobrang bigat ng presyon. Isang patak ng malamig na pawis ang damaloy sa mukha niya. Parang na-corner siya, pero walang pag-aalinlangan. Nagpakawala rin si Turan ng sarili niyang enerhiya. Biglang nagbago ang mga mata niya. Mula sa kalmadong asul, kumislap ito sa mas matinding liwanag. Habang lumalawak ang eksena, makikita si Turan at Acela na naglalabas ng kapangyarihan sa isa't isa. Tahimik ang laban, pero mabangis. Parang paligsahan ng lakas kung saan pati hangin ay parang kumikibit sa tensyon. Ang butler, sa sobrang bilis ng reaksyon, agad na hinarangan ang mga maid. Ibinuka niya ang mga braso niya na parang human shield. Pinuprotektahan sila laban sa mga alon ng enerhiya na nagbabanggaan sa hangin. Lumilikha ng maliliit na shockwave. Pagkatapos, napabuntong hininga si Turan. Malalim, hindi lang hangin ang inilabas niya. Pati ang tensyon, unti-unti niyang pinakalma ang enerhiya niya. Nawala ang liwanag sa mga mata niya. Nagulat si Acela, bahagyang bamuka ang labi niya. Napatawa siya ng mahina, parang hindi makapaniwala. Tumingin siya sa sariling mga kamay. Bahagyang nanginginig pa ang mga ito dahil sa lakas ng enerhiya. May halong paghanga at curiosity ang tingin niya kay Turan. Turan, lumapit siya ng dahan-dahan. Diretsahan siyang nagtanong, gusto mo bang pakasalan ako? Sa sandaling iyon, naging kakaiba ang atmosphere, nakakatawa at parang surreal. Napatigil si Turan, tuluyang nablangka, bahagyang nakabuka ang bibig niya habang nakatitig lang sa kanya. Parang nag-freeze ang utak niya. Hindi niya ma-process ang tanong. Biglang natawa si Acela, isang mainit at mapaglarong tawa. Tinanong niya kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Pagkatapos ay umamin, biro lang. Naglakad siya papalayo ng elegante. Habang lumalabas sa pinto, may sinabi pa siya ng hindi lumilingon. Pero, isipin mo rin minsan, bakante pa yung upuan sa tabi ko. Tahimik na pinanood ni Turan ang pag-alis niya. Ang silhouette niya ay natabunan ng liwanag sa pintuan. Habang nakatayo siya roon, parang may malalim na katahimikan sa loob niya. Napatingin siya sa sarili niyang mga kamay. Ramdam pa rin niya ang bahagyang panginginig. Isang echo ng kapangyarihan na nagbanggaan kanina. Tahimik siyang nag-isip, sa minimum, kapantay ng mana ko. Normal ba talaga ang ganitong level? Lumipat ang eksena, nakatayo si Turan sa harap ng direktor ng library. Isang lalaking may mabigat na presensya. Tinanggap siya nito, maligayang pagdating. Tinawag siya nitong noble habang kumikilos ang kamay niya sa magalang na gesture. Pagkatapos ay nagtanong, alam ko na ba ang pangalan mo? Makikita ang paglalarawan ng lalaki. Ang Panginoon ng Orem, si Ragbaltas, isang lalaking may matalim at matalinong tingin. Yumuko si Turan. Ako po si Turan. Sa malalim na boses, tinanong ng direktor kung gusto niyang gamitin ang library. Nagbigay siya ng babala. Maraming pumupunta dito dahil sa mga chismis. Kaya sasabihin ko na agad. Walang sinaunang magic dito. Wala ring lihim na paraan para palakasin ang mana mo. Tahimik na itinaas ni Turan ang kamay niya. Pinutol niya ang sinabi nito. Ayos lang po, hindi naman iyon ang hinahanap ko. Tumango ang direktor, mukhang natuwa sa sagot. Kung ganoon, pwede mong gamitin ang library. Wala ring impormasyon dito na classified ng House Baltas. Pero gabi na, magpahinga ka muna, bumalik ka bukas. Mas malalim na yumuko si Turan. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan ninyo. Kinabukasan, eksaktong tanghali. Sikat ang araw sa ibabaw ng tower ng library. Papunta na si Turan sa napakalaking pintuan. Ang mga guard, sabay-sabay na yumuko ng may respeto. Maligayang pagdating sa Library of the Sky. Mabigat na bumukas ang mga pinto. Umalangaw-ngaw ang lumang tunog ng kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Turan. Sa loob, isang spiral staircase ang umiikot pataas sa loob ng tore. Paakyat ng paakyat, hanggang mawala sa malayong tuktok. Ang mga pader ay puno ng napakaraming libro. Parang walang katapusan. Sa ibaba, may mga mesa kung saan pwedeng magbasa ng tahimik. At malapit sa pintuan, may mga tambak ng libro na parang maliliit na tore ng kaalaman. Biglang may boses na bumati. Nice to meet you. Isang batang babae na may masiglang mata ang lumapit. Sinabi niya na ayon sa utos ng Panginoon, ipapaliwanag niya ang mga rules ng library. Simple lang ang mga patakaran dito. Makinig ka mabuti. Nagulat si Turan at napaisip. Isang bata, ang librarian.
pero kalmado lang ang dalaga habang ipinapaliwanag ang unang rule. Una, kapag may nasira ka, babayaran mo. Pangalawa, bawal ilabas ang mga libro. Bigla niya itong tinuro ng daliri, napansin na nawawala sa isip si Turan. At habang ginagamit mo ang library, babantayan kita buong oras. Medyo nailang si Turan. Ayos lang, pero kapag nagbabasa ako, pwede bang tumayo ka ng medyo malayo? Medyo nakakailang kapag may nakatitig. Habang naglalakad sila sa tila walang katapusang pasilyo ng library, nagtanong si Turan. Kung ikaw ang librarian, nabasa mo na rin ba ang mga librong nandito? Ngumiti siya ng may pride. Kung may kailangan ka, ang paghahanap ng libro ang pinakamagaling kong gawin. Tinuro niya ang isang shelf na puno ng makukulay na libro. Ano bang gusto mo? Romance, history, o dahil bata ka pa, baka gusto mo ng mga censored na pang-adult? Tumaas pa ang kilay niya ng mapanukso. Tinitigan lang siya ni Turan ng walang reaksyon. Kitang-kita sa mukha niya ang disappointment. Napabuntong hininga siya. Gusto ko lang matuto ng basic knowledge tungkol sa mundo. Agad siyang naintindihan ng librarian. Tahimik siyang tumango. Pagkatapos ay nagdala siya ng maraming libro at maingat na inilapag sa mesa. Marami sa mga librong nandito ay daan-daang taon na ang tanda. Kaya hindi lahat eksaktong tugma sa hinahanap mo. Pero itong section na ito, makakatulong. Kinuha ni Turan ang isang libro. Ramdam niya ang bigat ng papel at tinta sa kamay niya. Binasa niya ang title. Mahina siyang nagsalita na parang may paggalang. Ito pala ang libro. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. May halo ng excitement at paggalang sa galaw niya. Tahimik siyang nagbabasa. Inaabsorb ng isip niya ang bawat salita. Pagkatapos ay napabulalas siya, kumikislap ang mata. Ang galing nito. Lumipas ang mga araw na parang saglit lang. Araw-araw pareho ang routine ni Turan. Nagbabasa sa library. Parang naging bahagi na siya ng furniture doon. Unti-unti niyang naintindihan ang mundo. Ang heograpiya nito, ang iba't ibang lahi, ang mga elf sa kagubatan, ang mga dwarf sa bundok, ang etiquette ng mga wizard, ang mga code at ritual nila, kung paano ginagawa ang iba't ibang kagamitan, ang kalikasan ng mga halimaw, at ang mga relic mula sa panahon ng Ancient Empire. Sa bawat kaalaman na natututunan niya, unti-unting lumino ang mundo sa kanya. Ang mundong dati ay malabo at hindi maintindihan. Ngayon ay parang painting na pinupunuan ng kulay. Lumipat ang eksena sa opisina ng direktor. May kausap ang direktor, may halong paghanga sa boses. Talagang sinulit mo ang library. Tumango si Turan. Opo, nagbago ang tingin ng direktor. Mas seryoso, siguro naiintindihan mo. Ang pagpapagamit ko sa iyo ng library ay isang pabor. Isang kabutihan. At gusto kong may kapalit iyon. Tumango ulit si Turan. Naiintindihan niya ang laro. Ano ang kailangan ninyo? Pinag-cruise ng direktor ang mga daliri niya sa mesa. May halimaw na lumitaw sa hilaga ng orem. Inaatake nito ang mga manlalakbay. Takot na ang mga tao sa rutang iyon. Kalmado pero tensyonado ang boses ni Turan. Gusto niyo bang ako ang manghuli? Sumagot ang direktor ng mas mabigat ang boses. May 4 na kabalyero na ipinadala roon. Hindi na sila bumalik. Nakain sila. Matigas ang tingin niya. Mukhang kailangan ng kumilos ng isang wizard. Pero 2 lang ang kaya naming ipadala. Kung sasama ka, magiging 3 kayo. Mas ligtas iyon. Tumango si Turan. Sa isip niya, may sarili siyang iniisip. Ang pagprotekta sa mga tao, tungkulin iyon ng isang wizard. Pero may kakaiba. Hindi ba karamihan sa mga wizard ay hindi nakikialam sa ganitong bagay? Parang nabasa ng direktor ang iniisip niya. Ang rutang iyon sa hilaga. Mahalagang trade route ng orem. 10 araw na itong sarado. Kailangan naming buksan ulit agad. Biglang nag-connect ang mga bagay sa isip ni Turan. 10 araw. Ibig sabihin bago pa ako dumating dito sa orem. Kaya pala pinagamit niya sakin ang library ng ganoon kadali. Investment pala iyon. Kinabukasan, lumabas si Turan sa gate ng lungsod kasama ang grupo ng mga wizard. Lumilipad ang alikabok habang naglalakad sila. Isa sa kanila ay nag-iinat ng palso, mukhang bored. Grabe talaga ang tatay ko. Hindi ko akalaing pati guest ay isasama niya sa pangangaso ng halimaw. Si Acela iyon, leader ng grupo, may kumpiyansa sa boses niya. Ganon ba kami ka-unreliable? Napatingin siya kay Turan. Hindi kita sinisisi.
Sinasabi ko lang na parang sobrang laki ng issue para sa tatay ko. Sumagot ang kasama niya na si Marvin. Hindi ba medyo sobra naman tawaging exaggerated ang Panginoon? Napailing si Acela at sinabi na palalampasan niya na lang iyon sa pagkakataong ito. Napakuyom si Marvin sa tuwa. Nanalo siya sa argumento. Lumapit siya kay Turan na may magiliw na ngiti. First time nating magkakilala ng formal, di ba? Ako si Marvin Baltas. Sana maganda ang teamwork natin. Tumanggo lang si Turan ng walang gaanong interes. Samantala, sinipa ni Acela ang isang bato habang pinapanood itong gamulong. Mas mabuting tapusin na natin to agad. Para makabalik na tayo at makapagpahinga. Lumapit si Marvin kay Turan at Bamulong. Interesado ka ba sa ate ko? Diretsyong sumagot si Turan. Hindi. Napabuntong hininga si Marvin sa ginhawa. Salamat naman. Biglang may sumigaw ng babala. Agad huminto ang buong grupo ng mga wizard. Sa harap nila, isang karwaheng wasak. Durog-durog. Lumapit ang dalawang kabalyero at sinuri ang mga piraso ng kahoy. Nagawa ba to ng isang halimaw? Pinagbawalan na natin ang lahat na pumunta sa hilaga. Ibig sabihin, galing sa hilaga ang umatake. Tahimik na pinag-aralan ni Turan ang mga bakas ng pagkasira. Sa kahoy ng karwahe, may nakita siyang marka. Isang marka ng kamay, malalim na nakabaon sa kahoy. Parang tinusok sa mantikilya. Nagtaka ang isang kabalyero, marka ba to ng unggoy? Mahinang bulong ni Acela, baka nga unggoy. Itinuro ni Turan ang marka. Tingnan mo yung kapal at hugis ng marka. Hindi to simpleng gasgas, parang umatake sa mga mangangalakal at bumalik sa gubat. Kung susundan natin ang bakas, mahahanap natin. Napabuntong hininga si Acela, subaybayan siya. Halos hindi ko kayang gumamit ng ganong klase ng magic. Tinanong niya ang kapatid niya. Marvin, kaya mo ba? Umiling siya. Hindi. May kabalyero ba na kaya? Hindi nagsalita si Turan. Lumapit siya sa mga debris ng karwahe. May pinulot siya sa lupa. Isang panyo. Ito ang gagamitin ko para hanapin ang bakas. Nagulat si Acela. Galing ka ba sa bloodline na iyon? Hinawakan ni Turan ang panyo. Sanay ako. Madalas ko tong gamitin. Inamoy niya ito. Pumikit siya. Nag-focus. Pagkatapos, biglang nanlaki ang mata niya. May naramdaman siyang koneksyon. Isang manipis na agos ng amoy na hindi nararamdaman ng iba. Itinuro niya ang loob ng gubat. Nandoon, pumasok sila sa mas makapal na bahagi ng gubat. Huminto sila sa tabi ng malinaw na batis. Sinabi ni Turan, hanggang dito lang ang bakas. Parang naghugas ng katawan ang may gawa. Nawala ang amoy. Hindi makapaniwala si Acela. Ibig mong sabihin, ginawa iyon ng isang halimaw para hindi masundan. Ibig sabihin may talino siya. Tahimik na sumagot si Turan. Baka naligo lang siya, hindi ibig sabihin na planado. Biglang may nagbago, parang may manipis na sinulid ng amoy na muling lumitaw. Nanlaki ang mata ni Turan. Bigla siyang lumingon. Sa likod natin. Sa likod nila, isang napakalaking unggoy, isang dambuhalang katawan na puro balahibo at kalamnan. May hawak itong malalaking bato sa dalawang kamay. Umungol ito ng galit. Halos hindi pa nakakaliko ang mga kabalyero nang tumalon ang halimaw. Inihagis nito ang mga bato. Umiwas kayo, sigaw ng isang kabalyero, pero huli na, tumama ang mga bato sa ilang wizard. Malalim ang sugat, bumagsak sila sa lupa, tumalon si Turan paatras sa huling segundo. Ramdam niya ang hangin ng dumaan na bato sa mukha niya. Isang wizard ang hindi nakaiwas. Nakahandusay siya sa lupa, walang malay, nanood si Turan. Ang kalmadong pag-iisip niya ay napalitan ng malamig na realidad. Isa-isa nang bumabagsak ang mga kabalyero. Wala silang nagawa, ni hindi nila na ipagtanggol ang sarili nila. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naintindihan. Tama ang nanay niya. Ang buhay ng wizard ay marupok. Isang maling sandali lang. Kamatayan agad. Sumigaw si Acela. Umatake kayo. Agad sumugod ang mga wizard. Hinugot ang mga espada. At sibat. Sumigaw sila ng battle cry at umatake sa higanteng unggoy. Pero, biglang tumalikod ang halimaw. Tumakbo ito papasok sa gubat. Iniwan ang grupo na nalilito. Agad naglabas si Turan ng bato at inilagay ito sa tirador niya. Inikat niya ito sa ibabaw ng ulo. Handa ng ihagis. Samantala, tumatakbo si Acela ng buong bilis. Humihingal siya. Masyadong mabilis. Hindi na natin siya maaabutan. Sa sandaling iyon,
Isang bato. Isang simpleng maliit na bato. Dumaan ito ilang sentimetro lang mula sa mukha ni Acela. Hamyuni ito sa hangin na parang meteor. Nag-iwan ng alon sa hangin habang lumilipad. Napahinto si Acela. Ramdam niya ang hilaw na kapangyarihan ng projectile na iyon. Ang bato ay galing sa likod. Parang meteor na bumabagsak mula sa langit. Tumama ito diretso sa dibdib ng unggoy. Tumagos. Napakalakas ng impact. Napangitngit sa sakit ang halimaw at naglabas ng huling malakas na sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Acela sa gulat. Lumingon siya. Ganon din si Marvin. At nakita nila, si Turan, nakatayo ng matatag. Sa kamay niya ang tirador. Sa paligid nito umiikot ang maliit na ipu-ipo ng hangin. Parang mismong kalikasan ang tumugon sa tawag niya. Ang mukha niya ay kalmado. Pero seryoso, may kumpiyansa siya sa tira niya. At sa kapangyarihan niya, bumagsak ang unggoy sa lupa dahil sa sugat. Pero agad na kumilos si Acela. Iniunat niya ang kamay. Isang umiikot na apoy ang nagsimulang mabuo sa palad niya. Lumalaki, umiikot. Parang dragon ng apoy na nagigising mula sa pagkakatulog. Ang unggoy, nanlalaki ang mata sa gulat. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Sumalpok ang fire attack. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod. Nagliwanag ang buong gubat. Pinanood iyon ni Turan mula sa likod. Napabulong siya. So, iyon pala ang bloodline ability ng mga pyromancer ng House Baltas. Ang mga kabalyero at wizard ay napahinga sa wakas. Hawak ang dibdib. Malalim ang buntong hininga. Sa wakas, napatay na ang unggoy. Lumapit si Acela kay Turan na may bahagyang kinakabahang ngiti. Grabe, sandali akala ko tatamaan kami ng bato mo. Kinilabutan talaga ako. Lumapit si Marvin at tinanong siya. Natatakot ka ba? Napasanggal si Acela. Tumahimik ka. Ikaw nga yung sumigaw na parang bata. Narinig kita kahit may pagsabog. Sa ibang bahagi ng gubat, ang mga sugatang kabalyero ay dahan-daang bumabangon. May malalalim silang sugat sa dibdib, braso, at binti. Masakit, pero nagpapasalamat silang buhay pa sila. Tahimik na pinanood sila ni Turan. Maswerte kayo na walang namatay. Bigla siyang napaisip. Oo, surprise attack yun ng halimaw. Pero kahit ganon, pwede sana nilang maiwasan ang mga sugat kung naging mas maingat sila. Naputol ang iniisip niya nang marinig niya si Acela na pinapagalitan ang mga sundalo. Nakunat ang noo niya. Ang katawan ng mga wizard ay dapat mas matibay dahil sa mana. Dapat mas matibay pa sila kaysa sa mga kabalyero. Pero ginamit pa rin nila ang mas mahihinang tao bilang shield. Inilagay nila sa panganib ang iba nang hindi nag-iisip. Napansin ni Marvin ang matinding tingin ni Turan. Turan, may problema ba? Umiling si Turan. Wala. Pero halatang may iniisip siya. Biglang sumigaw si Acela. Mas importante, halika, mag-absorb na tayo ng mana. Sa katawan ng unggoy na nakahandusay sa lupa, umuusok at hindi na gumagalaw. Iniunat ni Turan, Acela, at Marvin ang mga kamay nila. Para sumipsip ng enerhiya, pumikit si Turan. Naramdaman niya ang enerhiya na dumadaloy sa palad niya. Parang kakaibang init na gumagapang sa braso niya. Napaisip siya. Ayon sa libro, kahit sabay-sabay mag-absorb ang maraming tao, hindi naman bumababa ang epekto. Interesting. Kinuyam ni Acela ang kamao niya. Hindi na ako makasipsip pa. Buwisit na limit na to. Napabuntong hininga si Marvin. Umabot na rin siya sa limit niya. Pagod na pagod. Pero si Turan, patuloy pa rin sa pag-absorb ng mana. Hindi tumitigil. Napatingin si Acela sa kanya. Ngayon naiintindihan ko kung bakit siya pinadala ng tatay ko. Grabe ang spell control niya. At ang mana capacity niya, halos kapantay ng sakin. Hindi pa nga siya umaabot sa limit niya. Impressive. Talaga, lumubog ang araw. Kulay orange at pula ang langit. Naglalakad na pabalik sa lungsod ang grupo. Pagod, pero kontento. Ngumiti si Marvin. Kung tutuusin, kung wala si Turan, hindi natin siya matatalo. Mula sa track hanggang sa finishing blow. Yung attack mo ang pumatay sa halimaw. Ang galing mo. Umiling si Turan. Hindi naman. Totoo lang, nagsisisi ako. Late ko na napansin. Pinayagan ko siyang umatake muna. Malaking tactical mistake. Nagulat si Marvin. May track ang ability din siya. Tumango si Turan. Mukhang iba't ibang ability ang nagigising depende sa katawan ng halimaw. Yung unggoy na iyon, malalaki ang kamay at mata. Hindi iyon ang original form niya.
pero malamang nagising ang ability na maghagis ng mga bagay ng sobrang lakas. At makakita sa malayong distansya sa loob ng gubat. Kaya niya tayo nakita agad. Namangha si Marvin. Grabe, ang bilis mong nadedus lahat ng yun. Ang talino mo. Mahinang ngumiti si Turan. Nabasa ko lang sa Monster Encyclopedia sa library. Nagulat si Marvin. Library, yung sobrang boring na lugar na walang gustong pumunta. Paano mo natitiis magtagal doon? Sumagot si Acela ng diretso. Pumasok na ako doon minsan dati dahil curious ako. Pero puro mahihirap na libro. Kaya umalis na lang ako. Hindi ko man lang natapos kahit kalahati ng isang libro. Sayang lang sa oras. Ngumiti si Turan. Sa susunod, kung may pagkakataon ka ulit, tanungin mo lang ang librarian kung may mga madaling libro para magsimula. Napakunot ang noo ni Acela. Librarian, may ganun ba talaga doon? Wala naman akong naaalalang tao. Natahimik si Turan. May bahagyang pag-aalala sa mukha niya. Makalipas ang ilang oras, lumubog na ang araw sa labas ng tore ng library. Tahimik at napakalaki ng gusali sa ilalim ng papadilim na langit. Sa loob, maingat na pumasok si Turan. At sinalubong siya ng librarian. Malambing ang boses nito, pero may kakaibang pakiramdam. Napaisip si Turan. Nagkamali ako. Walang kabalyero o karaniwang tao ang tatawag sa isang noble gamit lang ang pangalan niya. Sa lungsod na ito, Your Excellency, ang tawag sa mga noble. Malaking bastos iyon, at saka, hindi rin siya mukhang ordinaryong librarian. May kakaiba dito, diretsyong nagtanong si Turan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nagulat ang librarian. Pagkatapos ay ngumiti ng misteryoso. Umupo siya sa mesa ng elegante. Ngayon mo lang napansin, no? Mas matagal pa nga kaysa sa inaasahan ko, Turan. Napabuntong hininga si Turan. Tama nga ang hinala ko. Sumagot siya. Nalaman mo sa permit ko. Biglang lumutang ang isang libro sa hangin gamit ang magic. Sinabi ng librarian, habang nasa loob ka ng library na ito. Umaabot ang paningin ko sa lahat ng sulok. Nakikita ko ang lahat ng nangyayari dito. Lahat, nagtanong si Turan. Kung ganun, paano kita dapat tawagin? Tumayo siya. Ngumiti ang babae ng pilyo. Sa totoo lang, wala akong pangalan. Kaya tawagin mo ako kung ano ang gusto mo. Lumutang siya sa hangin. May mga librong umiikot sa paligid niya. At paano kung cute na pangalan? Halimbawa, Imi Love. Seryosong sumagot si Turan. Kung ganun, tatawagan na lang kitang librarian. Lumapit siya sa mukha ni Turan. Halos magdikit ang mga ilong nila. Mahinang bulong niya. Ang awkward naman. Bigla kang naging sobrang formal. Samantalang ilang araw mo akong ginamit para utusan ng kung ano-ano. Nagulat si Turan. Inaabot ko lang ang mga libro. At saka huwag kang lumapit ng ganyan. Medyo awkward. Pagkatapos ay nagtanong siya. Ikaw ba ay relic ng Ancient Empire? Lumutang ang librarian habang umiikot sa hangin. Hindi. Una sa lahat, hindi ako tao. Parang, spirit ako. Pero bagay naman sakin tong form na to, di ba? Ipinaliwanag niya, kapag ang kaluluwa ay pumasok sa isang buhay na bagay, nagiging living spirit. Kapag sa patay na bagay naman, nagiging specter. Ibig sabihin, ako mismo ang library na ito. Ang buong gusali, lahat ng libro, lahat ng estan, ang katawan na nakikita mo ngayon. Para lang mas madali tayong makapag-usap. Depend lang ito sa preference ng user. Pero medyo kakaiba ang preference mo, Turan. Seryosong sagot ni Turan. Huwag kang gumawa ng kwento. Imposibleng totoo yan. Sumagot siya ng kumpiyansa. Pero totoo. Para lang akong refleksyon sa tubig. Nakikita mo ako, pero hindi mo talaga ako mahahawakan. Lumapit si Turan. Sinuri niya ito ng mabuti. Iniunat niya ang kamay at gumamit ng magic para suriin siya. Napatigil ang librarian. Hoy, saan ka humahawak? Medyo weird yan. Nagmadaling umatras si Turan. Pasensya, nagmurmur ang librarian ng inis. Hindi mo alam kung gaano nakakainis na hindi ako pwedeng. Direktang gumamit ng power laban sa intruder. Kung kaya ko lang, parurusahan ko ang bawat tanga na hindi nag-aalaga ng mga libro dito. Nagtanong si Turan. Mukhang hindi alam ng House Baltas na nandito ka. Baka wala ring wizard na nakakaalam tungkol sa'yo sa loob ng maraming taon. Ngumiti siya ng misteryoso. Iyon ay dahil, hanggang ngayon, wala pang wizard na may kakayahang makita ako. Kahit isa, sa maraming henerasyon.
Lumutang siya palapit kay Turan. Yamakap siya sa leeg nito. Ang gumawa sakin, ginawa akong makita lang ng mga taong kumpleto ang type nila. Ibig sabihin, ikaw lang ang nakakakita sakin sa buong mundo. Romantic di ba? Tayong dalawa lang. Nalito si Turan. Anong ibig mong sabihin sa type? Ipinaliwanag niya, iyon ang tinatawag ng mga wizard na bloodline. Ang essence ng pagkatao mo. Ang mana inheritance mo. Nagkaroon ng pag-asa si Turan. Pwede mo bang sabihin kung ano ang bloodline ko? Para maintindihan ko kung saan ako galing. Iwas ang sagot ng librarian. Mas mabuting tanungin mo ang mga magulang mo. Seryosong yumuko si Turan. Wala na sila. Hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko. At namatay ang nanay ko noong bata pa ako. Napaisip ang librarian. Kung ganon, pwede kitang suriin. Makikita ko iyon para sayo. Pero kailangan ko ng pahintulot mo. Para suriin ang katawan mo. Para makita ang nasa loob mo. Napaatras si Turan. Suriin ang katawan ko. Paano mo balak gawin iyon? Tumawa siya ng pilyo habang dahan-daw ang lumulutang palapit, parang multo na tahimik na dumudulas sa hangin. Napaisip si Turan ng kabado. Ganito pala ginagawa, hindi ko talaga gusto to. Bigla, parang multo, ipinasok niya ang kamay sa dibdib ni Turan. Dumaan ito sa damit at balat ng walang hirap. Nanlaki ang mata ni Turan sa gulat. Ngumiti siya ng kontento. Konektado na tayo ngayon. Magkadikit na ang mga kaluluwa natin. Nag-aalalang sabi ni Turan. Huwag kang magsabi ng ganyang kakaibang bagay. Pero, buti na lang hindi masakit. Parang kakaibang kilati lang ang nararamdaman ko. Seryoso ang mukha niya habang nagsasalita. May ilang maliliit na fragment sa loob mo. Hindi sila mahalaga. Pero ang malalaking bloodline mo ay Perswear at Hunter. Iyan ay malinaw na katangian ng House Sahar. Pero may nakita rin akong isa pa. Mas malalim, may ibang bagay na nakahalo sa loob mo. Nag-aalalang tanong ni Turan. Anong ibig mong sabihin? Ano yun? Lumayo siya habang lumulutang sa hangin. Ibig sabihin, ikaw ay bunga ng dalawang taong may magkaibang bloodline. Magkaiba ang dugo ng mga magulang mo. At napaka-interesting yan. Nasabik si Turan. Kung ganun, ano yung isa pa? Malalaman ba natin? Umiling siya. Hindi pa. Nakasiliw ito. Nakatago sa paningin ko. Hindi naman bihira ang sealed bloodline kapag magkahalo ang dugo. Habang lumalakas ka, unti-unti itong magbubukas. Parang bulaklak na naghihintay ng liwanag. Tumango si Turan. Pero may lungkot sa mukha niya. Naalala niya ang nanay niya. Si nanay. Masyado siyang maayos at elegante para maging ordinaryong tao. Ang kilos niya, ang paraan ng pagsasalita niya. Baka galing siya sa isang bumagsak na noble family. Isang bloodline na sobrang hamina na hindi na kayang maghawak ng mana kahit sa level ng kabalyero. Kaya siya nagkasakit. Kaya siya nawala. Yumuko si Turan bilang pasasalamat. Okay, medyo naiintindihan ko na. Salamat sa tulong mo. Ngumiti siya ng pilyo. Kung ganun ka nagpapasalamat, manatili ka dito kasama ko ng isang buwan. Marami pa akong pwedeng ituro sa'yo. Pagkatapos matuklasan ang tunay na pagkatao ng spirit ng library, hindi na kailangan ni Turan na magbasa ng matagal. Hindi na siya naglalaan ng oras sa pag-decode ng mahihirap na teksto. Direkta na lang siyang nagtatanong. At siya ang nagbibigay ng detalyadong paliwanag. Alam pa niya ang kaalaman mula sa mga librong matagal nang ninakaw sa library. Mga librong nawala libu-libong taon na ang nakalipas. Para kay Turan, parang nakahanap siya ng napakalaking kayamanan. Isang regalo ng tadhana. Natuto siya na ang maraming sakit ay sanhi ng mga microorganism na hindi nakikita ng mata. At ang pagkabulok ng mga bagay ay dahil sa mga microbiang kumakain sa mga ito. Natuto rin siya ng ibang prinsipyo. Ang refraction ng liwanag. Kung paano ito nababaluktot kapag dumadaan sa tubig. Ang init na nabubuo sa friction, tulad ng pag-init ng kamay kapag kinuskos. Kung paano nasusugatan ang katawan. At kung paano ito gumagaling. Kung paano nagre-regenerate ang mga tissue. Lahat ng iyon ay sobrang nakakabilib. May hawak na pulang mansana si Turan. Subukan ko ang decomposition. Hinawakan niya ito gamit ang daliri. Sa loob ng ilang segundo, nangulubot ang mansanas. Nang itim, parang agad na bulok. Pinanood iyon ng librarian. Ano sa tingin mo? Namanghang sagot ni Turan. Ang galing. Hindi naman imposible gawin ito gamit ang magic. Pero kapag naiintindihan mo ang prinsipyo,
Mas kaunting mana ang kailangan. Halos isang buntong hininga lang ng enerhiya. Ang simpleng pagbabago ng pananaw niya sa mundo. Malaki ang epekto sa kakayahan niya bilang wizard. Napaisip si Turan, siguro may mga makapangyarihang house na tinatago ang ganitong kaalaman. Ginagawa nilang lihim. Kung alam ito ng lahat ng wizard, mawawala ang advantage nila, lungkot na sabi ng librarian. Kaya hindi na nakakagulat na pababa ng pababa ang kaalaman ng mga tao. Ang kasakiman ng mga makapangyarihan. Ang dahilan, sa labas ng tore, payapang sumikat ang araw. Ginintuan ng liwanag ang paligid. Sa loob ng tower, kinamot ni Turan ang batok niya. Oras na siguro para umalis. Kailangan ko nang magpatuloy sa paglalakbay. Malungkot na tanong ng librarian. Talaga, aalis ka na? Oo, parang malinaw naman na pinapahiwatig ng may-ari ng lugar na dapat na akong umalis. Pakiramdam ko hindi na ako welcome. May luha sa mata niya habang lumulutang palapit. Iniunat niya ang mga braso. Huwag, isama mo ako, pakiusap, huwag mo akong iwan dito. Umusag pa atras si Turan at umiwas. Bumagsak siya sa sahig. Seryosong tanong ni Turan, pwede ka bang umalis sa library? Pwede mong iwan ang lugar na to? Mahinang sagot niya, hindi, nakatali ako dito habang buhay. Pero pwede namang ikaw ang manatili. Manatili ka na lang dito kasama ko. Aalagaan kita. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Napabuntong hininga si Turan. Hindi pwede. Kailangan kong umalis. May landas akong kailangang sundan. Lumutang siya papunta sa mga estant ng libro. Hinaplos ang mga ito ng malungkot. Hindi ka talaga mananatili, no? Lagi kang aalis. Lumipad ang mga libro sa paligid niya gamit ang magic. Sa lupain na ito maraming legado ng mga Diyos na nakakalat sa buong Dokir. Mag-explore ka ng mga sinaunang ruins. Baka may espiritu doon na mas marami pang alam kaysa sakin. Habang binubuksan ni Turan ang pinto ng library, nakangiti siya. Babalik ako paminsan-minsan. Promise. Hindi kita kakalimutan. Tumanggo siya habang tumutulo ang luha. Bumalik ka man o hindi. Palaging bukas ang pintuan para sayo. Bago tuluyang umalis, sumulyap si Turan sa loob ng library. Sa walang katapusang mga estan, ngumiti siya, huwag kang mag-alala, marami pa akong librong hindi nababasa. Daan-daan, libo-libo, kailangan kong bumalik para doon. Umalis si Turan sa lungsod. Maayos na nakaempake ang mga gamit niya sa bag. Habang naglalakad, naalala niya ang mapa ng kontinente na nakuha niya sa library. Ayon sa mapa, ang base ng House Sahar, ang Enril Desert, ay nasa silangan ng Orem. Kailangan niyang tumawid sa mga bundok. Tiningnan niya ang malalayong bundok. Matataas, mapanganib, ngumiti siya ng determinado. Pupunta ako sa teritoryo ng Sahar. Hahanapin ko ang sagot, at baka doon ko rin makita ang bakas ng mga magulang ko. Ang dugo na dumadaloy sa loob ko.